Hala. Lubat na ako. Uwi na lang ako para di ako mapagalitan ni nanay. Sabi nila, kapag in love ka, tumitigil ang mundo. Can I help you? I do, Father. Nothing pala. Ay, actually, pwede ko kailang yung phone mo. Lumag kasi yung akin eh. Thank you. Ay, dito na pala yung baba ko. Ito yung cellphone. Call me later na lang. Jenna, uwi ba yan ang matinong babae? Confiscated ang phone mo at grounded ka. Sige po. Pasensya na. Ang Diyos nga nagpapatawad. Ako pa kayang nanay mo. Kaya di ka nag-grounded. Intindihan ko. Huwag mo na lang ulitin yung ginawa mo. Ano ba yan? Miss na nila agad ako. What the hell? Anong kalokohan to? Hoy, Bax! Ano to? Yaman-yaman mo na, nangihingi ka pa? Hindi kasi ako yan eh. Ha? Pinagloloko mo ba ako? Nahack ako. Wait, check mo nga yung settings ng FB mo doon. Baka naman nakikita doon. Ang smart mo dyan. Teka lang, alam niyo bang isa ito sa halimbawa ng identity theft? Ang identity theft ay isa krimen kung saan ang isang tao ay gumagamit ng pandaraya o paghinilang upang makakuha ng personal at sensitibong impormasyon mula sa isang biktima at gamitin ito upang gumawa ng krimen habang ginagamit ang pagkakakilanlan ng biktima. Hoy ka bakla! Account mo yun oh! Hala, siya yung nakasabay. Let me tigil you right there. Paano nga ba nangyayari ang identity theft? Ang ilan sa madalas na dahilan nito ay yung phishing o isang scam upang linlangin ang biktima na magbigay ng mga sensitibong impormasyon o pag-install ng malware. Hep, ano naman kaya nagiging epekto nito sa biktima? Kadalasan ay nakaranas sila ng emosyonal na kaguluhan, pagkawala ng account, isyong pinansyal, mga spam calls o messages, at iba pa. At dahil prevention is better than cure, narito ang mga paraan para makaiwas sa identity theft. Ayon sa datos, humigit kumulang 5 milyong mga mamamayang Pilipino ang nabibiktima ng identity theft kada taon. Mga ganitong sitwasyon ay naiwasan sa pagkakaroon ng matalinong isip at pagdedesisyon. Kung kaya't ang aming grupo ay naniniwala na